Gabi-gabi, habang pinagmamasdan ko ang lalaking mahimbing na natutulog sa tabi ko, ay nanginginig ako sa takot. Natatakot ako na isang umaga ay bigla siyang magising at matuklasan niyang ang babaeng pinakasalan at kayakap niya ngayon ay isang malaking kasinungalingan. Dahil sa katotohanang nabubuhay ako sa ilalim ng pangalang hindi naman sa akin. Hello everyone! Welcome back to Me Amore Diaries. Bago natin simulan ang panibagong kwento ngayong araw, ay inaanyayahan po namin kayo na suportahan ang aming channel. Please like and subscribe. Ako si Mika, 19 na taong gulang. Sa murang edad kong ito ay nakatali na ako sa isang buhay na hindi ko naman gusto. Suot ang gintong singsing na nagpapaalala sa akin araw-araw na ang kalayaan ko ay tuluyan ng nawala. Kung titignan ako ng mga tao ngayon ay iisipin nilang isa akong maswerteng babae sa mundo dahil sa luhong tinatamasa ko. Ngunit sa likod ng mga mamahaling suot ay ang isang ulilang anak na walang matakbuhan. Noong mamatay ang aking ama, doon nagsimula ang impyerno ng buhay ko dahil ang lahat ng kayamanang tinatamasa ng madrasta ko ngayon na dapat ay para sa akin ay ipinagkait nila, habang ako naman ay itinuturing na katulong at inalila sa sarili naming tahanan. Isang hapon, habang naglalampaso ko ng sahig sa may pasilyo malapit sa kwarto ni Tita Consuelo, narinig kong pabalang na sagot ni Daniela at ang umiiyak na boses ng aking madrasta. Dahil sarado ang pinto, ngunit sapat ang lakas ng kanilang mga boses para umalingaw-ngaw sa labas. Napatigil ako sa pagpiga ng basahan at dahan-dahang lumapit para makiramdam kung anong pinag-uusapan nila tungkol sa takbo ng aming buhay. Daniela, mahiya ka naman sa balat mo. Para sa kinabukasan natin tong kasunduan na to. Alam mo namang baon na sa utang ang kumpanyang iniwan ni Eduardo. At ang tanging paraan lang para maisalbang marangyang buhay natin ay ang maikasal ka kay Caleb Alcantara. Pakiusap ni Tito Consuelo na halatang nagmamakaawa sa kanyang anak. Ma, ayoko nga. Bakit ba akong kailangan magsakripisyo para sa kumpanyang yan? Hindi ko nga kilala yung Caleb na yun eh. At saka, may boyfriend na ako, si Jake. Mas gusto kong sumama sa kanya kaysa magpakasal doon. Baka nga gusgusin pang itsura ng lalaking yan eh. Pabalang na sigaw ni Daniela kasabay ng tunog ng mga ibinagsak na gamit na tila ba nag-e-empake ito. Nababalo ka na ba, Daniela? Huwag ka nga masyado makasarili. Histerikal na hiyaw ni Tita Consuela habang kinukumbinsi ang anak. Bahala ka sa buhay mo, ma. Hindi ko sisirain ang buhay ko para lang dyan. Maglalayas ako kung magpipilit pa rin kayo. Ayoko magpakasal sa kanya. Galit na sagot ni Daniela bago padarag na binuksan ang pinto. Nataranta ako kaya mabilis kong kinuha ang timba at basahan para magkunwaring abala sa paglilinis. Ngunit nakita kong mabilis na bumaba si Daniela dala ang isang malaking bag habang sumusunod si Tita Consuela na tuluyan ang umiiyak. Doon na nga tuluyang naglaya si Daniela at ang nakakalungkot ay hindi ko alam na bago siya umalis ay nilimas at tinangay niya pala ang milyon-milyong perang naiwan ng aking ama sa aming vault. Ang pondong itinabi para sana sa aking kinabukasan, ngunit malaya nilang pinakailaman. Nang mapansin ni Tita Brenda na wala na ang lahat ng pera at tuluyan ng iniwan ng kanyang anak ang obligasyon, ay lalong lumala ang kanyang pagkataranta dahil ilang araw na lang ang itinakdang kasal at paghaharap sa pamilyang Alcantara. Kinabukasan, habang ginagawa ko ang dati kong gawi sa paglilinis, ay bigla akong natigilan nang marinig ang mariin at malamig na pagtawag sa akin ng aking madrasta. Mika, halika rito. Iwan mo muna yung ginagawa mo. Opo. Mika, ikaw ang pagpapakasal kay Caleb Alcantara. Ikaw ang papalit sa pwesto ni Daniela. At aako sa lahat ng obligasyon niya. Gagamitin mong pangalan niya. Magpapakasal ka sa lalaking yon bilang si Daniela. At sisiguraduhin mong walang makakaalam ng totoong pagkatao mo. Namilog ang mga mata ko sa takot
at agad na nanginginig ang aking buong katawan habang sinusubukang bawiin ang aking kamay mula sa mahigpit niyang pagkakahawak. Naiintindihan mo ba? Naiyak ako ng mga oras na yun at sunod-sunod ang naging pakiusap ko sa kanya habang lumuluhod sa harap niya. Nagmamakaawa ko na huwag niya akong ipasok sa ganoong kalaking kasinungalingan na hindi ko kayang panindigan ng maging asawa ng isang hindi ko kilala at baka mabulok lang ako sa kulungan kapag nabuko ko sa pagpapanggap kong yun. Pero dahil sa kadahilan ng ipagkakait sa akin ng maayos na buhay at wala akong perang sarili o matutuluyan, wala akong nagawa noon kundi ang umiyak, sumunod at pumayag na magpakasal gamit ang pangalan ng aking kinakapatid. Hinding-hindi ko malilimutan ang unang araw ng pagkikita namin ni Caleb bago ang kasal. Sinalubong ako ng kanyang malamig at tila walang pakialam na mga mata. At bago pa kami pumirma sa mga dokumento nun, ay tandang-tanda ko pa ang kanyang malalim na boses. Nandito tayo para sa isang kasunduan, Daniela. You just have to play your part as my wife in front of my family. And I'll provide everything you need. Pero huwag kang aasa na hihigit pa rin ang pwede kong ibigay sa'yo. Walang emosyong sabi ni Caleb habang isinusuot ang singsing sa daliri ko. Naiintindihan ko. Sabay pumirma gamit ang pangalang hindi naman sa akin. Matapos kaming ikasal ay tumira kami sa isang penthouse nila sa Tagaytay. Ilang linggo kaming binalot ng matinding ilangan dahil hindi kami sanay sa presensya ng isa't isa. Kilala kasi siyang mailap, malamig at hindi kailanman nagseseryoso sa mga babae. Tuwing umaga ay magkasabay kami sa kumain sa pagkainan pero ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng kubyertos. Gusto mo pa ba ng kape, Caleb? Ipagtitimpla kita. Pagbabasag ko sa katahimikan isang umaga. No, thank you. Si Manang na lang magtitimpla. Maikli niyang sagot nang hindi man lang ako tinapunan ng tingin bago tumayo. Tuwing gabi naman ay natulog ako sa pinakadulo ng aking malaking kama, nakatalikod sa kanya at halos hindi gumagalaw sa takot. Kaya naman ramdam na ramdam ko ang pader sa pagitan naming dalawa. Ngunit sa naging pagsasama namin ni Caleb ay unti-unting nagbago ang ihip ng tadhana nang unti-unting nahulog ang loob namin sa isa't isa. Isang gabi inatake ako ng matinding lagnat dahil sa labis na pagod at stress. Nagising na lang ako ng umaga na pala at may malamig na basahang nakapatong sa aking noo. Laking gulat ko nang makitang nakaupo sa tabi ko si Caleb habang may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi siya pumasok sa trabaho. Binantayan kaya niya ako? Yun agad ang unang sumagi sa isip ko nang magising ako. Hey, don't move too much. Ang taas ng lagnat mo. Seryoso, ngunit may kakaibang lambing na sabi ni Caleb habang inaayos ang kumot ko. Salamat, Caleb. Pasensya ka na kung naabala kita. You're not bothering me. You're my wife. Kaya obligasyon ko ring alagaan ka. Sagot niya bago umiwas ng tingin. Mula sa gabing yun ay unti-unting natunaw ang yelo na nakatayo sa pagitan namin. Naging ugali na rin niya ang pag-uwi ng maaga mula sa opisina, bitbit ang mga paborito kong pagkain o kaya na may simpleng bulaklak kahit walang okasyon. I just saw this on my way back from the office. Sa tingin ko magugustuhan mo yung kulay, kaya binili ko. Sabi niya nung minsan siyang umuwi ng maaga habang iniaabot ang isang kahon ng tsokolate. Salamat. Hindi ko akalaing mapapansin mo ang mga maliliit na bagay na gusto ko. Nakangiti kong sagot. Hindi mapigilan ang tibok ng puso ko. I notice everything about you, Daniela. Especially when you're genuinely happy. Bulong niya habang dahan-dahang inilalagay ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng aking tenga. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko ang pangalang binitawan niya. Daniela. Doon ko lang muling napagtanto ang mundong pinasok ko at parang sinampal ako ng katotohanan na hindi ako si Daniela sa harap niya. Napakapit ako ng mahigpit sa laylayan ng suot kong damit para lang maitago ang panginginig ng mga kamay ko habang pilit kong pinapanatili ang ngiti sa aking labi kahit ang totoo
ay unti-unti nang nadudurog ang puso ko sa sobrang sakit. Ah, oo nga pala. Bigla ko naalalang may kailangan pa pala akong tingnan sa kusina. Caleb, salamat ulit ah. Pagdadahilan ko bago mabilis na tumayo at tumalikod sa kanya. Hey, is there something wrong? Namutla ka bigla. May pag-aalilang tanong ni Caleb habang sinusundan ako ng tingin. No, I'm fine. Sige na, magpahinga ka na muna. Sagot ko nang hindi siya nililingon dahil alam kong isang kurap ko lang ay tuluyan ng papatak ang namumuo kong luha. Ang sakit lang na yung lalaking nagmamahal sa akin. Iba ang pangalang tinatawag kapag sinasabi niyang mahal niya ako. Pero wala akong nagawa kundi ang magpanggap, lalo na nang mag-imbita ang pamilya ni Caleb ng isang out-of-town family trip sa isang luxury resort sa Batangas, kung saan kasama rin si Tita Consuelo. Noong hapon na yun, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng hapunan sa labas, ay pumunta muna ako sa may veranda ng villa para kumuha ng maiinom. Laking gulat ko nang biglang sumulpot sa likod ko si Tita Consuelo. Hinatak ako ng bagya sa braso at mariing bumulong habang nanlilisik ang mga mata. Nakatikim ka lang ng mayamang buhay? Akala mo kung sino ka na? Huwag mong kalimutan ko anong papel mo rito, Mika ha? Ako ang nagdala sa'yo sa pwestong yan. Kaya huwag kang makasarili. Gigil na bulong niya habang sadyang dinidiin ang kanyang mga kuko sa siko ko. Tita, nasasaktan po ako. Wala naman akong ginagawang masama eh. At sinusubukan kong bawiin ang braso ko. Sumasagot ka na ha? Tandaan mo, pwedeng-pwede kong ilaglag yung pagiging peke mo. Pagbabanta pa niya. Ngunit bago pa man niya matapos ang sasabihin niya, ay narinig namin ang pamilyar na yabag ng sapatos palapit sa amin. Biglang bumitaw si Tita Consuelo at sa isang kurap lang ay mabilis na nagbago ang kanyang muka. Bigla siyang ngumiti ng napakatamis at hinaplos ang buhok ko na parang isang mapagmahal na ina. Oh Caleb, andyan ka pala iho. Sinasabi ko lang dito kay Daniela na napakaswerte niya sa'yo dahil napakabait at maalagain mong asawa. Malambing na rason ni Tita Consuelo habang nakangiti kay Caleb. Is that so? Thanks, tita. I just wanted to check on her. Baka napagod siya ng sobra sa biyahe. Sagot ni Caleb habang lumalapit sa akin at hinalikan ako sa noo. Nako, hindi naman siguro. Sige na, maiwan ko muna kayong dalawa rito Baka nakakabala ako sa inyo eh. Nakangiting paalam ng aking madrasta bago mabilis na lumakad pabalik sa loob ng villa at sumunod naman si Caleb para sagutin ang isang tawag. Naiwan akong nakatayo roon habang pilit kong pinapakalma ang sarili. Kaya pala gano'n na lang katindi ang gigil sa akin ni Tita Consuelo kanina ay dahil nakita niyang suot ko ang limited edition na designer watch na regalo ng mommy ni Caleb. Alam kong hindi matatahimik ang inggit sa katawan ng madrasta kong yun hanggat hindi niya nakukuha ang mga bagay na sa tingin niya'y dapat para sa kanya ay hindi ko nararapat taglayin. At hindi nga ako nagkamali dahil ng gabi ring yun nang pansamantalang umalis si Caleb para makipag-usap sa daddy niya sa kabilang villa ay biglang pumasok si Tita Consuelo sa kwarto ko at marahas na hinablot ang relo na nakalagay sa ibabaw ng tukador. Hindi pwedeng habang buhay akong magpaapi sa kanya. Kung akala niya ay ganun pa rin ako kadaling uratin tulad noong inaalila nila ako, pues nagkakamali siya. Pagkalipas ng 2 linggo, muling bumisita ang mami ni Caleb sa penthouse. May dala siyang mamahaling set ng skincare na sikat sa ngayon. Alam kong nandoon na naman sa sala si Tita Consuelo para makichismis at mag-abang ng mapapakinabangan. Nang umalis si Caleb ay naiwan kaming dalawa sa malaking kusina. Inilapag ko ang mamahaling relo sa akin sa counter at sadyang tinalikuran ito. Pero bago ko ginawa yun ay may hinalo ako sa loob ng cream, isang herbal oil na nagiging sanhi ng matinding pangangati, pamumula at bahagyang pamamaga na parang kinagat ng mga langgam. Mika, iwan mo na yung relo sa'yo ni Marie Jan. Mas bagay sa balat ko yan kaysa sa'yo na sanay sa mumurahing sabon. Utos niya sabay hablot ng kahon. Sige po, Tita Consuelo.
kung yan po ang gusto nyo, sa inyo na lang po yan. Huwag nyo na lang pong sabihin kay Caleb. Mahina akong sagot habang sa loob-loob ko ay lihim akong natatawa. Mabuti naman at natuto ka ng rumispeto sa akin. Gagamitin ko to mamayang gabi. Nakatawang sabi niya bago nagmamadaling umalis. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Caleb ay narinig namin ang isang matinis na tili galing sa guest room. Mabilis na bumukas ang pinto at lumabas si Tita Consuelo na halos magtakip ng panyo sa kanyang muka. Nang ibaba niya ito, laking gulat ni Caleb nang makitang binalot ng malalaking pantal, namumula at namamaga ang kanyang buong muka. Tita, ano nangyari sa itsura nyo? Bakit ganyan kamula at namamaga ang mukha ninyo? Napaurong naman ng bagya si Caleb sa upuan. Hindi ko alam, Caleb. Yung cream na regalo ng mami mo ang ginamit ko kagabi. Sigurado may ginawa itong si Mika. Ang ibig kong sabihin ay si Chloe sa gamit ko. Humarap ako kay Caleb na may luha sa aking mga mata. Kunwaring gulat at nasasaktan habang hawak ang aking dibdib. Caleb, wala akong alam sa sinasabi ni Tita Consuelo. Siya pang kumuha ng regalo ng mami mo sa akin kagabi dahil mas kailangan niya raw yun. Hindi ko naman alam na magkakaganyan ang mukha niya. Umiiyak kong paliwanag. Tita, that exclusive only para sa skin type ni Daniela. Bakit yung pinapakalma ng bagay na hindi naman sa inyo? Malamig at may tonong inis sa sabi ni Caleb. Kasalanan niyo yan dahil sa pagiging mapagmataas niyo sa gamit ng asawa ko. Please go to the hospital on your own. I won't let you blame my wife for your own greed. At sabay hila sa akin ni Caleb para umalis sa harap ni Tita Consuelo. Lumipas pa ang ilang buwan at sa bawat araw na nagdaraan ay unti-unting naging mas maalagain sa akin si Caleb. Isang gabi, habang nagluluto ako sa kusina ay bigla na lang may mainit na mga bisig na yumakap sa bewang ko mula sa likod. Bakit nagluluto ka pa? Pwede namang si Manang na lang ang magluto para hindi ka na napapagod, Han. Bulong niya sa tenga ko. Han naman, nakakagulat ka naman. Malapit na itong matapos. Paborito mo pa naman tong sinigang. Ibinaba ko ang sandok at hinarap siya habang ang mga kamay niya ay nanatiling nakapulupot sa aking bewang. Kitang-kita ko ang bihirang ngiti sa kanyang muka. Alam mo, pakiramdam ko napakaswerte ko. You feel so different now. Mas gusto ko ang kilos mo ngayon. Mas totoong-totoo ka sa akin. At mas lalo ko nahuhulog sa'yo araw-araw. Seryosong sabi niya habang nakatitig sa mga mata ko. Han, paano kung isang araw malaman mo na hindi naman talaga ako yung taong inaakala mo? Mamahalin mo pa rin ba ako? Mahina akong tanong na idinaan ko na lang sa biro para itago ang kaba ko. Hinaplos niya ang buhok ko at idiniin ang kanyang noo sa noo ko. Kahit sino ka pa, hindi na magbabago nararamdaman ko. Ikaw lang naman nag-iisang Daniela na mahal ko. Sagot niya bago niya ako hinalikan ng matamis sa aking mga labi. Parang tinusok na naman ng malaking tinik ang puso ko, pero pilit kong niyakap ang leeg niya para itago ang mga luhang gustong kumawala sa mga mata ko. Ang sakit-sakit isipin na sa bawat halik at yakap niya, ang pangalang nakaukit sa puso niya ay hindi sa akin. Kung kailan sobrang saya ko na sa piling niya, sa kaibuturan naman ng puso ko ay alam kong may isang malaking kasinungalingan na nag-aabang at natatakot ako na kapag nalaman niya ang totoo ay tuluyan na niya akong ipagtabuyan. Lumipas ang ilang buwan at mas lalo kong naging maingat sa bawat galaw ko. Habang abala si Caleb sa kumpanya dahil sa sunod-sunod na emergency board meeting, ay ginamit kong pagkakataon na yun para simulan ang paghahanap ng mga dokumentong binanggit niya sa akin noon. Ang mga papeles na magpapatunay sa mga pagnanakaw at pekeng pondong ginalaw ni Tita Consuelo sa naiwang kumpanya ng aking ama. Isang hapon, habang wala si Caleb ay pumasok ako sa kanyang home office dito sa penthouse. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang filing cabinet at pilit na hinahanap ang folder na nakapangalan sa pamilya ko. Ngunit hindi ko pa man tuluyang nahahawakan ang mga papeles na yun. Isang malakas na doorbell ang narinig ko. Nang buksan ko ang pinto ay tila ba tumigil ang mundo ko. Umakyat ang dugo ko nang nagmumukhaan ko ang babaeng nakatayo sa aking harapan.
Bumalik si Daniela. Matapos niyang mabalita ang gwapo at napakayaman pala ng lalaking nakatakda sa kanya noon, ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon na balikan ang buhay na tinakbuhan niya noon. Wow! Bagay na bagay sa'yo magpanggap na mayaman, Mika. Mukhang nakuha mo pang mag-ayos habang ninanakaw ang buhay na para talaga sa akin. Nakangising bati nito, sabay tuloy-tuloy na pumasok sa sala at pinagmasdan ang loob ng buong bahay. Daniela, bakit ka nandito? Bakit ngayon pa? Nanginginig kong tanong habang pilit na hinahabol ang hininga sa tindi ng kaba ko. Bakit ngayon? Dahil nalaman ko kay Mami kung gaano karangya ang buhay na iniwan ko para lang sa isang walang kwentang lalaki. At balita ko, mahal na mahal ka na raw nitong si Caleb Alcantara. Well, correction. Ako ang mahal niya dahil ang pangalan ko ang pinakasalan niya. Lumapit siya sa akin at marahas itong tinulak ang balikat ko. Umalis ka na rito. Bago ko patawagin ng mga security para kalad ka rin ka palabas. Impostor! Sa pagkakataong ito, imbis na maiyak o matakot tulad ng dati, ay naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking dugo. Huwag mo ako maduro-duro o matulak-tulak sa pamamahay na to, Daniela. Kung may impostor man sa ating dalawa, ikaw yon. Tinalikuran mong kasal na to at naglayas ka kasama ang lalaki mo. Habang akong sumalo sa lahat ng responsibilidad at dumi na iniwan mo. Kung sa tingin mo, matatakot mo pa ako gaya ng ginagawa niyo ni Tita Consuela sa akin noon, nagkakamali ka. Subukan mong tumawag ng security nang malaman natin kung sinong kakalad ka rin palabas kapag nalaman nilang trespassing ka sa pamamahay namin ng asawa ko. Napatanga si Daniela sa gulat. Hindi inaasahan na may boses na akong lumaban sa kanya ngayon. Ngunit bago pa man siya makabawi ay biglang bumukas ang pinto. Laking gulat ko nang iluwanon si Caleb. Natigilan siya na makita kaming dalawa na magkaharap sa sala. What's going on here? At sino ka naman? Tanong ni Caleb habang nakatitig kay Chloe bago binalingan ng galit at nanginginig kong muka. Han, bakit ka sumisigaw? Sinong babaeng to? Madilim at nakatatakot ang naging mukha ni Caleb. Akala ni Daniela ay kakampi sa kanya si Caleb, ngunit lalong nangibabaw ang galit sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri. Nandidiri ako sa mukha mo. Kung ikaw man ang haharap sa akin noon, hindi din kita papatulan ng pakakasalan. Mas pipiliin kong walang mapangasawa kaysa sa isang babaeng tulad mo na walang ginawa kundi sumunod sa pera. Huwag mo nang madumihan ang penthouse ko ng presensya mo. Umalis ka na rito, bago ko patawagin ng mga pulis para kalad-kalin ka palabas. Pero Caleb, nagkakamali ka. Akong legal na asawa mo sa papel. Siya ay isang impostor lang. Wala akong pakialam sa kahit na ano. Ang papel, pwede kong sunugin ngayon din. Get out of my sight before I make sure you and your mother end up nothing. Naiyak sa matinding takot at kahihiyan si Chloe sa mga masasakit na salita ni Caleb. Wala siyang nagawa kundi ang mabilis na damputin ng kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng penthouse habang humihikbi. Nang maiwan kaming dalawa sa sala, ang katahimikan ay naging napakabigat. Lumapit ako kay Caleb. Basang-basa ng luha ang aking muka. Caleb, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung nagpanggap ako. I'm very sorry. Alam kong galit ka pero ginawa ko lang to dahil binalot ako ng takot. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Tumingin sa akin si Caleb. Bakas ang matinding lungkot at sugat sa kanyang mga mata. Humakbang siya pabalik. Inilalayo ang kanyang sarili sa akin. Gaano man kita kamahal nitong mga nakaraan, babae, o kung ano man ang totoong pangalan mo, hindi ko kayang sikmurain ang panlulokong pinasok mo. Minahal kita ng buong buo, ibinigay ko sa iyong lahat. Pero binuo mo lang pala ako sa isang malaking kasinungalingan. Sa tuwing titingnan kita ngayon, hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang peke. Caleb, totoong nararamdaman ko sa'yo, ang pagmamahal ko sa'yo. Walang halong kasinungalingan lahat ng pinapakita ko ngayon. Hindi ko alam. Mas makabubuting maghiwalay na tayo. Umalis ka na rito. I need time. So please, leave. Nadurog ang puso ko.
Nilamon ako ng matinding kahihiyan at pagsisisi, kaya bago pa ako tuluyang ipagtabuyan ng pamilyang sumalos sa akin, ay pinili ko na lamang nalisanin ang penthouse ng walang pasabi ng gabing yun upang magpakalayo-layo. Lumipas ang panahon at pinilit kong bumangon ng mag-isa. Tinalikuran ko ang lahat at namuhay ako sa pinakamahirap na paraan. Ang unang naging trabaho ko para mabuhay ay ang pagiging server sa isang magulo, maingay at mapanganib na kasino. Isang gabi, habang abala ko sa pagdadala ng mga alak ay hinarangan ako ng isang lasing na customer at marahas na hinawakan ang braso ko. Miss, magkano ka ba? Isang gabi lang oh. Samahan mo ako sa taas. Huwag ka na magpakipot. Server ka lang naman dito eh. Bitawan niyo po ako, sir. Nagtatrabaho po ako ng maayos dito. Pakiusap! Nanginginig at umiiyak kong pakiusap habang pilit na nagpupumiglas. Aba, sumasagot ka pa ah. Bago pa man niya maituloy ang sasabihin niya, isang matigas na bisig ang biglang humila sa akin pabalik at isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ng lalaki. Halos mapatili ako sa gulat, ngunit lalong napatigil ang emosyon ko nang maamoy ko ang pamilyar na pabango ng lalaking humarang sa harapan ko. Si Caleb, bakas ang naguumapaw na galit at pag-aalala sa kanyang muka habang mariin akong tinititigan at hinahawakan ang magkabilang balikat ko. Lumipas ang ilan pang minuto ay napag-isa kaming dalawa. Magkano bang kailangan mo para mabili kita mula sa lugar na to? Hindi para sa isang gabi, kundi para maging permanente kong pagmamay-ari at sa akin lamang habang buhay. Bakit ka ba nagpapakasila sa lugar na to, Mika? Nagulat ako nang tawagin niya ako sa totoong pangalan ko. Paanong nangyari yun? Caleb, bakit ka nandito? Akala ko ba galit ka sa akin? Mangiyak-ngiyak kong tanong habang nakakapit sa polo niya. Noong gabing umalis ka, doon ko napagtanto na mas hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Hinanap kita sa bawat sulok ng lungsod, Mika, at hindi ko hayang bastusin ka lang ng kahit na sino. Halika na, sumama ka sa akin. Aalis tayo dito. Kinabukasan, pagkatapos ng magulong gabi na yon sa kasino ay nagising na lamang ako na nasa loob ng isang maranyang kwarto. Hindi ako dinala ni Caleb babalik sa penthouse, kundi sa isang maayos na kondo na kumpleto ang lahat ng kailangan ko. Pagtingin ko sa orasan ay laking gulat ko nang makitang tanghali na pala. Agad akong bumangon at nagmamadaling nag-ayos ng sarili at dahil sa tindi ng pagmamadali na hindi mahuli sa aking pinapasukang kumpanya, ay umalis ako ng walang paalam at hindi na nag-iwan ng anumang mensahe para kay Caleb. Halos liparin ko ang daan patungo sa opisina. Pagkarating ko sa palapag ng aming departamento, hingal na hingal kong binuksan ang pinto ng opisina ng aming manager. Ma'am, sorry I'm late. Nagkaroon lang po ng emergency kagabi kaya hindi ako nagising ng Naputol ang pagsasalita ko nang tuluyan ako makapasok at makaupo. Doon ko lang napansin na may ibang tao pala sa loob. Bigla ko nakita si Caleb na nakaupo sa tapat ng lamesa at seryosong kausap ang pinaka-boss ng kumpanya namin. Dahil sa gulat ay napatigil ako sa paghingal. Agad na nagtagpo ang aming mga mata. Isang matalim ngunit may halong pag-aalalang tingin ang ipinukol sa akin ni Caleb bago siya dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin. Caleb, bakit ka nandito? Ano ginagawa mo rito? Mahina at gulat kong tanong. Haharapin na sana ako ni Caleb at magsalita, ngunit hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil biglang sumingit ang boss namin na may malawak na ngiti sa labi. Mika, it's good that you're finally here. Perfect timing. This is Mr. Caleb Alcantara, the chairman and CEO of Alcantara Group of Companies. Siya ang may-ari ng main conglomerate na nakakasakop sa kumpanyang to. Bumagsak ang pangako sa narinig. Doon ko tuluyang napagtanto ang lahat. Ang kumpanyang pinapasukan ko at nagbibigay sa akin ng maayos na posisyon sa trabaho ay isa palang subsidiary ng Alcantara Group of Companies. Si Caleb pa rin pala ang lihim na gumagabay sa akin sa likod ng lahat at siya ang dahilan kung bakit hindi ako napadpad muli sa hirap. Caleb, ikaw bang nasa likod ng lahat ng to? Pero bakit? Akala ko ba...
Akala ko ba hindi mo na ako kayang sigmurain? Mahina akong bulong na mapag-isa na kami. Sinabi ko sa'yo na noon pa, hindi kita hinahayaang umalis para maghirap. Noong gabing umalis ka ng penthouse, doon ko napatunayan na mas hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, Mika. At ngayon nakaharap na ulit kita. Gusto kong magsimula muli tayo. Sa pagkakataong to, gamit na ang totoong pangalan mo. At lumipas pa ang ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang lahat sa amin. Mas pinatunayan ni Caleb kung gaano kalalim ang kanyang pagmamahal. Binuo naming muli ang aming tiwala sa isa't isa, malayo sa mga kasinungalingan at takot na bumalot sa amin noon. Hindi nagtagal, sa harap ng pamilya at ng mga taong mahalaga sa amin ay lumuhod siya at formal na nag-propose sa akin. Isang gabi matapos ang napakahabang pag-aayos sa aming nalalapit na kasal ay nakaupo kami ni Caleb sa balkonahe ng penthouse. Tahimik ang buong paligid at tanging ang banayan na simoy ng hangin at ang kumukuti-kutitap na mga ilaw ng lungsod ang kasama namin habang magkayakap kami. Maya-maya ay biglang kumalas si Caleb sa yakap at may kinuha sa kanyang bulsa. Doon niya ipinakita sa akin ang isang lumang litrato namin nung mga bata pa kami. Kupas na ito at medyo may punit sa gilid, ngunit kitang-kita ang dalawang bata na nakangiti sa isang lumang parke. Nalaglag ang puso ko. Nanginginig kong kinuha ang larawan mula sa kanyang kamay. Caleb, paano? Saan mo nakuha to? Huwag mo sabihin. Matagal ko nang alam, Mika. I knew from the very beginning na ikaw ang peking Daniela na pinakasalan ko. Napatigil ako sa pag-iyak. Alam mo, paanong... You see this photo? Kaya hindi ko kaya magpakasal sa kahit sinong babae noon. It's because I was waiting for someone. Hinahanap at hinintay ko yung batang babae na nagligtas sa buhay ko nung kami bata pa. At ikaw palang batang yun. Napatakip ako sa aking bibig habang patuloy na umaagos ang mga luha ko. Ang alaala ng bata pa kami ay biglang nagbalik sa isip ko. Nung unang gabi pa lang na pumasok ka sa buhay ko bilang Daniela. Alam kong hindi ka si Daniela. Sa paraan pa lang kung paano kang umiti. Doon ko napatunayan na ang batang matagal ko nang pinapangarap ay nasa harapan ko na. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit inayaan mo ako matakot gabi-gabi na baka mahuli mo ako? Because I had to protect you. Kaya ako tinanggap ang arranged marriage noon. Hindi dahil wala akong pakialam kung sino mapapangasawa ko. I accepted it. Dahil matagal na kitang hinahanap at kilala kita. Gusto kitang ilayo sa pamilyang umaagrabyado sa'yo. Hinalikan niya ang aking noo habang marahan akong niyayakap ng mahigpit. Alam kong lahat ng paghihirap mo sa kamay ni Tita Consuelo, Mika. Hinayaan ko magpatuloy ang kasal dahil sa kagustuhan ko na rin ibalik sa'yo lahat ng buhay at ang yaman na nararapat para sa'yo. Ang kumpanya ng papa mo, ang mga pondong ninakaw nila. Naibalik ko ng lahat sa ilalim ng totoong pangalan mo. Umiyak ako ng lalo sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong to ay hindi na dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa labis niyang pagmamahal. Ang lalaking inakala kong nalinlang ko ay siya palang anghel na matagal nang nagmamanman sa dilim para iligtas ako. Kaya huwag mo na isipin na nagkasala ka sa akin, okay? Dahil bago pa man tayo pinagtagpo ng kasunduan ng mga magulang natin, ikaw na talaga nakatadhana para sa akin, Mika. And I will always be grateful that you walk into my life. Kalaunan ay ang karma na mismong lumapit kina Tita Consuelo. Natagpo ang pineke nila ang pirma sa huling testamento ng aking ama. Kinasuhan sila ng mga kasong estafa, qualified theft at child abuse dahil sa taon-taong pagmamaltrato at pagpapahirap na ginawa nila sa akin. Naalala ko pa ang mismong araw na nilusob ng mga pulis ang mansyon. Hawak-hawak ni Caleb ang kamay ko habang pinapanood namin silang mag-ina nakaladkarin palabas. Dugyot, gulo-gulo ang buhok at kulang na lang ay lumuhod sila sa semento dahil sa tindi ng kahihiyan sa harap ng mga nakarecord na media at mga kapitbahay. Mika! Hayop ka! Magmamakaawa ka sa asawa mo! Pamilya mo pa rin kami! Huwag mo kaming ipakulong! Histerikal na sigaw niya. Duguan ng tuhod kakamadali habang pilit na kumakawala sa humahawak. Mommy! Kasalanan mo to eh! Sabi ko sa iyo, balik mo na yung pera! Mika, pakiusap. Si Mommy na lang may kasalanan, hindi ba? Dinamay niya lang ako. Caleb, please, look at me. Kung dapat nakasama mo ngayon, hindi ang hampas lupang yan. Humahagulhol at halos mabilaukan na sa sariling laway si Daniela.
habang marahas na pinipilit ang kanyang mga kamay sa loob ng posas. Walang hiya ka, Daniela! Ako pang sisisihin mo ngayon? Kung hindi ka naglayas kasama ang lalaki mo, hindi sana tayo aabot sa ganito! Pareho kayong walang utang na loob! Napakalaking iskandalo. Nag-aaway sila habang hinihila ng mga pulis. Kitang-kita ang kawalan ng dignidad sa mga mukha nila. Mga mukhang dati ay mapagmataas, pero ngayon ay mistulang mga basahang dumilang sa daan. Humakbang ako ng ilang beses pabalik upang harapin sila ng malapitan. Huwag niyong madungisan ng marurumi niyong bibig ang pangalan ng papa ko. Ang mansyong to, ang kumpanya, ang perang winaldas niyo, lahat yan ay pundar ng dugo at pawis ng magulang ko habang kayong dalawa ay lintalang na nabubuhay sa karangyaan ng hindi naman sa inyo. Ikaw, Consuelo, tanda. Nung ikulong mo ako sa bodega at halos mamatay ako sa gutom, nakiusap ako ng umiiyak. Pero mas tinawanan mo pa ako, hindi ba? Ngayon, tingnan natin kung gaano kasarap tumawa sa loob ng malamig at maldilim na selda. Pangungutya ko. Binalingan ko si Daniela na nanginginig sa takot habang nakatingin sa akin. At ikaw, Danielang ingrata. Tinalikuran mong kasal dahil akala mo matatali ka sa isang pangit at matandang Alcantara. Ngayon nalaman mong si Caleb palang bilyonaryong yun. Nagmamakaawa ka? Masyado kayo naging gahaman sa pera. Kaya ngayon, dyan kayo nababagay sa kulungan. Doon nyo pag-awayan kung paano nyo pinunasan ang natitira nyong dignidad. Habang pilit silang nagmamakaawa ay tuluyan silang binitbit at marahas na isnakay ng mga pulis. Salamat, Hana. Salamat sa lahat. Iniharap niya ako sa kanya. Seryoso ngunit bakas ang labis na pag-aalala sa kanyang mga mata habang hinahawakan ang aking muka. You don't have to thank me, hon. Binawi ko lang kung anong nararapat para sa'yo. From now on, no one will ever lay a finger on you again. Idinikit niya ang kanyang noo sa akin at sa pagkakataong ito ay habang nakalapat ang kanyang mga labi sa aking labi. Ang pinakamalaking aral na hinding-hindi ko makakalimutan sa lahat ng nangyari ay ang kapangyarihan ng katotohanan. Natutunan ko na gaano man natin piliting itago ang ating totoong pagkakakilanlan dahil sa takot o proteksyon, ang katotohanan ay laging makahahanap ng paraan upang lumabas. Dahil ang pagpapakaligtas sa loob ng isang kasinungalingan ay panandalian lamang. Sa huli, ang tunay na kalayaan at kaligayahan ay makakamit lamang natin kapag natuto tayong humarap sa mundo gamit ang ating totoong pagkakakilanlan, dangal at pagkatao. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan niyong kwentong ito at para sa mas marami pang kwento kagaya nito, ay huwag nating kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe sa ating channel. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!